Hello mga kasweet, good morning, good morning. So mga 9 AM dito sa aming lugar. Nandito po ako sa car dealership, also sa service ng kotse. Hindi po tayo bumibili ng kotse. Ang mahal po, hindi economically sound mag-trade o manguha ng bagong kotse. Medyo hindi pa nararapat. Pinapaservice ko lang po yung sasakyan kasi matanda na rin yun. 7 years old na rin yung sasakyan, no? Kailangang i-maintain para hindi ka magastusan ng malaki. So yung nakakarinig kasi ako ng malakas na ugong pag pinaandar mo first time yung sasakyan. So ibig sabihin overnight, tapos pag pinaandar mo na ng umaga yung bagong andar, hindi pa mainit yung sasakyan, mukhang may tunog-tunog na hindi maganda. Tapos yung sa passenger door, kasi ADC yun, sa yung handle, pag binuksan mo minsan ayaw, no? Kanina nung tinatry nung service advisor, gumagana naman siya. Pero pag wala dito sa service, ayaw niya gumana, mukhang natatakot masirbihan. Ganon. Tapos yung rear tailgate, no? Yung kasi yung ADC, sa likuran yung buksanan niya, yung back door. Push button sa ilalim, ayaw, no? Mukhang yung sensor nasira na. Ganon. So pinapacheck ko na rin. Alam nyo kung magkano ang lang nun, yung pa-check up, ha? Parang doktor po ang presyo niya, parang doktor. $150 ipapacheck mo lang. Pero kung ipapagawa mo, no, at hindi covered nung warranty, kasi may extended warranty ako, mahal yon. So hopefully, kung covered lahat, no, kasi mechanical and electrical yon, kung covered lahat, maganda sana para wala na akong bayaran. Ayaw kong manguha ng bago sana kung nandito lang si Hattori, punta ko na lang sa bahay niya, mag-inom na lang kami after that. Layo ni Hattori, no? Sayang naman yung 150. Pwede mo nang ibigay yung sa triplets, yung 150, may pang Jollibee na sila. Di ba? Kaysa dito kasi hindi mo alam tulad nito. Hindi mo alam kung chine-check nga maigi kasi nakatago doon, hindi ka naman pwedeng pumunta, no? Kung talagang nababantayan mong ginagawa yung sasakyan, makikita mo talagang ginagawa. Minsan loko-loko tong mga mekaniko dito, papetiks-petiks, nahuhuli mo minsan, no? Mga loko-loko. Yung last time mga kasweet, yung likuran kong building, yan, dati yan tinatayo lang yan, structure. Alam nyo ba dito, pag may tinatayo silang mga building, hindi nila nilalagaw kung para saan yung building, saan gagamitin, sino may-ari. Nakalagay lang yung mga pangalan ng mga construction company. Yung natapos ito, alam nyo kung ano yan? Korte. Ang puti ng ko, wala akong lip gloss, tingnan nyo, namumuti, ang lamig, korte pala yan. Ang daming courthouse dito sa lugar namin. May isa dito, may isa dun sa pinaka city proper. Ang dami, mukhang sa isip-isip ko, ang dami bang criminal dito sa lugar namin? Daming criminal dito, daming inaasunto. Sabi ko, bakit tayo ng courthouse, hindi kayo magtayo ng school saka yung hospital? Alam nyo ba yung isa sa hospital dito? Dalawa kasi ang major hospital dito. Yung isang hospital dito, isinara yung maternity. Sinara kasi siguro naisip ko baka hindi makasingil. Ang karamihang pasyente yung tumatawid ng border na gusto dito manganak. Yung mga yon,
Paano ka magbabayad ng bills? Wala naman yun, di ba? Ang mahal-mahal pa din yung pagmanganak, yung maternity. Nako, abot ka dyan ng, kung wala kang insurance, abot ka siguro ng 50,000. Paano babayaran yun pag nag-cross lang ng border? Hindi naman siya di sagutin na ng state. Ayun, kaya daming sinasagot ng mga taxpayer dito sa California, yung mga ganyan. Isa sa mga balakid. Pero inalaw nung yung governor dito Alam nyo naman, siyempre politics is politics, no? Kaya ganun. Yan. Taghirap ang California, dami utang, daming tinutulungan. Yeah. Ewan ko mga kababayan. Ito lang, nag-aantay lang ako ng ride no? Hopefully, just hoping pa na ma-covered siya, whether electrical or mechanical. So titingin ko sana kung nandito lang si Hattori, dadali ko lang doon, bibilang ko na lang ng pyesa si Hattori na lang gagawa. Magaling yun magaling magmekaniko yun si Hattori, no? Siya, ang lamig mga kasweet, lamig po. Mayroon pang ibon na layang lumipad sa taas, tingnan mo. Ay, hindi ko makuha. Ayun na siya, ayun na. Ibon mang may layang lumipad. Honda to no? Ito yung nag-iisang Honda dito sa lugar namin. Malayo pa. Ang katabi nito, alam nyo, lapit sa In-N-Out. Ang In-N-Out burger, ang bukas niyan alas 11. Pero ang sarap po niyang In-N-Out. Sa totoo lang, yung mga nakakain na ng mga In-N-Out burgers and fries, tingnan nyo yung iba kong vlog dyan. Bro mo, simpleng-simple lang ang menu niyan. Burger, cheeseburger, french fries, yun lang. Tapos may mga variations na ng french fries nila, yung mga secret menu, animal fries. Ano yung laman ng animal fries? Yung animal fries lang naman nila, lagyan nila ng yung fries, lagyan nila ng cheese, tapos i-oven, tutunawin lang yung cheese sa fries. So ayun na yun, secret na daw yun, secret na. Kaya meron pa yung protein style burger. Alam nyo yung protein style burger? Imbis na tinapay yung sa burger mo, lettuce. Lettuce, ganun lang. Simple lang, pero hindi nila nilalagay dun sa menu board. Basta ang nakalagay sa menu board, burger, cheeseburger, double. Yung double naman, double yung burger mo. Yun lang, wala na tulad nung iba na ang dami mong titignan, hindi mo tuloy alam kung ano o-orderin mo. Nahihilo ka na. Sa drinks, yung drinks nila, yung soda, saka mga smoothie, strawberry, chocolate, saka vanilla. Yun lang. Ganun lang. Ako minsan nung hindi pa yung matakaw tayo, kaya nga tayo nanabay. Ang lagi kong binibili niyan, double. Sarap sarap talaga. Hindi siya yung hindi ko alam, basta. Tapos yung french fries nila, cook to order, yung hindi siya frozen, yung fries talagang makikita nyo kung mapanood yung iba kong video dyan na videohan ko na siya, yung fresh yung potato, talagang pinipil off nila, tapos ilalagay sa ganon yung pang grate, no, yung hahatiin, tapos babato sa mantika. Kaya hindi siya tulad ng iba na naka-frozen yung mga french fries. Pero ang masarap, pagkabigay sa'yo, kainin mo na kagad. Kasi pag napalamig na, kulantoy na. Kulantoy. Alam nyo yun? Yun yung masarap sa In-N-Out. Saka yan, hindi sila yung saturated sa isang lugar. Ibig sabihin nung saturated, halimbawa, itong lugar na sa city mo, no? City A, ganyan. Bawat kanto, merong In-N-Out, hindi po ganun. Sometimes sa isang city, isa lang. Hindi tulad ng McDonald's, gano'n, or Jollibee, di ba? Nagkalat sila. Dito hindi po. Sa lugar namin dito,
Sa dami ng city dito, sabihin mo 10 ang city, isa lang ang may In-N-Out. Yan. Kaya lahat nagpupuntahan. Kaya mapansin nyo, yung ibang In-N-Out, ang haba ng pila. Oh, tulad po nung In-N-Out dyan sa National City, malapit pa siya sa Freeway 5. Kaya minsan yung exit, nagta-traffic. Sa haba ng pila. No? Haba talaga. Yung ang mga taga-Arizona, yung kapitbahay naming taga-Arizona, mga taga-Yuma, nagda-drive pa papunta lang dyan sa In-N-Out. Malapit lang naman po, 45 miles lang. Probably around mga 45 minutes din ang travel. Depende sa speed mo, no? Yan, kung gusto lang kumain ng In-N-Out, mostly mga alam nyo na, mga puti. Yan. Simple kasi ang sarap pati, no? Hindi ako magsinungaling. Tanungin nyo kung meron kayong mga kaibigan na nag-tourist dito at nakakain ng In-N-Out burger. Oh man. Dati libre ako dyan sa In-N-Out kasi yung pinagtrabahuhan ko, yung gumagawa ng mga signage, isa sa mga customer namin yung In-N-Out. Papagawa sila ng awnings, menu board, yung kanilang mga LED lights, yung mga signage nila, ganyan. Kami ang nagpro-produce noon, no? Tuwing yung sales associate na assign sa kanila, tuwing merong event ang In-N-Out, galante po ang In-N-Out. Binigyan ako nung pagbalik nung sales associate namin from the golf tournament ng In-N-Out, binigyan ako ng relo, binigyan ako ng 10 gift cards. Sabi niya, it's all for you, Alex. Yeah. Because you take care of me. Oh, no problem, sabi ko. Baka naman sabi mo, sinusuhulan mo yata ako. Hindi, para sa'yo yan, binigay sa atin yan. Ayaw ko naman yung susuhulan ako, no? Ganun po kabait yung mga katrabaho ko dati. Ang babait na mga bata, no? Mga puti pero ang babait po. Sayang nga lang, I have to quit kasi kailangan lumipat ng ibang lugar Pero kung hindi, mag-stay ako doon kasi hindi naman mabigat yung trabaho. Minsan nga petiks pa ako, ganun. Pero pinagkakatiwala naman ako ng boss ko. Yung boss ko presidente ng kumpanya Decision maker yung boss ko pero pagdating sa payroll hawak ko siya Ay, hindi kita pasahurin, tagal-tagal mo. Ay, kung gano'n, takot siya. Biro mo wala siyang pera. Weekly yung sahod namin, weekly. Laki rin ng sahod niya. Hindi ko na sabihin sa inyo kung magkano per hora niya that time. Tagal na yun. Pero malaking kumpanya, saka family business kasi. No? Itong In-N-Out din, family business yan. Naging lang sila. Biruin nyo, ang may-ari niyan ipinamana dun sa apo nung totoong may-ari. Kaya bilyonaryo yung batang babae na yan. Pero I think she's alpha female, parang ganun. Yung personality niya magaling. Saka isa pa sa maganda yung Chick-fil-A, no? Tignan nyo yan, yung ano ba yan nila, yung potato wedges nila ba tawag ba niya? Meron silang french fries na maganda yun ang binibili ng anak ko. Chicken naman sila, chicken, no? Kami naman wala kaming Chick-fil-A dito. Gagawin namin, pag gusto nung anak kong kumain ng Chick-fil-A, punta kami Yuma. Kami naman na magdadrive sa Yuma, hindi na San Diego. Kasi San Diego, almost 2 hours yan, layo. Dito sa Yuma, di ba sabi ko sa inyo, 45 minutes lang yan. Dito ko na. Yan, nandiyan. Bibili lang pagkain ka dyan. O kaya yung mga racing canes, chicken din, saka bread. Pero yung huling natikman ko na masarap, ito sabi ko kay Hattori, yung Texas Roadhouse. Ang sarap ng tinapay, mga kasweet. Hindi man ako makakain na ng madami kasi nga tayo ng sa ating diabetic, no? Alam nyo naman, mahirap na. Baka bigla tayong bumulagta. O siya, kayo po, dyan na lang po, hanggang dito na lang. Pahaba tayo pero wala pa rin yung sundo ko. Okay, bye bye, God bless.